Mga ka-Serene, DJ Serene ito. At ngayong araw, may liham tayo na talagang tumama sa puso. Si Liza ang ating listener at may nais siyang ibahagi. Isang confessions na matagal na niyang pinapasan. Tara, pakinggan natin ang kwento niya. Ako nga pala si Liza, 29 years old. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito, pero kailangan ko nang ilabas. Ngayon, habang nakaupo ako dito, mag-isa sa harap ng kamera, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. I've never been this honest. Not even with myself. Pero heto, kailangan ko na. Ako'y isang dating dancer sa bar, at noong nakilala ko si Santi, iniisip ko noong una na ito, na siguro ang sagot sa mga tanong ko tungkol sa buhay, pag-ibig, at lahat ng kulang sa akin. Matapos ang 10 taon na magkasama, naiisip ko na lang kung anong nangyari sa aming dalawa. Santi, ang asawa ko, ay isang IT sa isang malaking kumpanya, kaya't madalas siyang magtungo sa ibang bansa para sa mga business trips. At ako lang dito, mag-isa, nag-aabang ng oras na makakapiling ko siya. Sa mga unang taon, okay pa kami, masaya. Pero habang tumatagal, naramdaman ko na parang nawawala na ako sa sarili ko. Santi's presence was never constant, and I found myself craving something more. Hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Si Santi, hindi ko na siya matutunan. Ang mga gabing walang kachat, walang kwentuhan. Ang mga linggong wala siya, ang mga oras na ako lang mag-isa. Pero may isang pagkakataon na bumangon ako mula sa lungkot na yon. Isang gabi, naglakad ako sa labas. Wala akong plano, pero may mga oras na parang tadhana na ang may dahilan kung bakit ako dumaan sa isang lugar. At dun ko siya nakilala. I didn't expect it to happen. I never expected to meet someone who would make me feel seen, someone who would give me attention the way I was craving. It felt like he understood the loneliness I kept buried deep inside. At yun ang simula. It wasn't supposed to be anything serious. Akala ko, isang gabing palabas lang. Isang gabi lang. A fleeting escape. But it wasn't. I kept coming back. The rush, the attention, the way he made me feel alive again. Ngayon, dito ako, humihingi ang tawad. But at the same time, hindi ko kayang hindi maramdaman ang init ng mga gabing iyon, ang sakit, at ang kilig. Ang pagnanasa na halos magliyab at magtulak sa akin na magsimula ng isang bagay na hindi ko kayang tapusin. Kasi nga, hindi ko kayang bitawan ng excitement, ang init. At sa huli, it became more than just a one-time thing. Alam ko, mali. Ramdam ko ang guilt. Ang takot na baka mawalan ako ng lahat. Na baka hindi ko na kayang ayusin ang lahat ng sinira ko. Pero narito ako ngayon. Sinasabi ko na may isang lihim akong itinatago. Ang lihim na maaaring magbago ng lahat ng bagay. Minsan naiisip ko kung paano ako napadpad sa sitwasyon kong ito. Mula sa pagiging dancer sa bar, nagbago ang lahat nang makilala ko si Santi. Magkasama kami ng halos 10 taon, pero ang mga taon na yon ay parang naglaho sa mga sandaling ang tanging alaala ko lang ay ang mga gabi na magkasama kami. At ang mga gabing mag-isa lang ako sa bahay. Si Santi, hindi ko siya masisisi. Ang trabaho niya, ang pagiging IT sa isang malaking kumpanya, ay nagbigay sa kanya ng maraming pagkakataon upang maglakbay. Ang mga biyahe niya ay palaging abala at madalas, nauurong ang mga plano naming magkasama. Nandyan yung mga linggong wala siya, at nararamdaman ko ang bigat ng pagkamiska sa kanya. Sa mga oras na hindi ko siya kasama, naiisip ko kung paano kami
Naging ganito, mga tao ng kasal. Pero ang puso ko'y tila naghahanap pa rin ng isang bagay na wala. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero habang tumatagal, parang nawala na rin ang spark sa aming relasyon. Hindi ko siya masisisi, pero ako, hindi ko na rin alam kung anong gusto ko. Isang gabi, matapos ang linggong nagdaan na puno ng kalungkutan, nagdesisyon akong lumabas. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko sa dilim ng bar. Pero sa mga ganong pagkakataon, wala akong ibang paraan, kundi maghanap ng paraan upang maalis ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Habang nagpapakalunod sa ingay at sigawan ng tao, nakilala ko siya, si David. Mas bata, mas makulit, at may kakaibang charm. Nasa tabi siya ng bar, may kasamang mga kaibigan, at agad akong nahatak sa kanyang mga mata. Si David, iba siya kay Santi. Si Santi, mabait, responsable, ngunit madalas abala. Si David, hindi ko alam kung may plano siya. Pero sa bawat ngiti at biro, ramdam ko ang init. Ang kanyang mga mata, parang umaabot sa aking kaluluwa. Parang may iniisip na hindi ko kayang sabayan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa kanya. Pero ramdam ko na ang kaibahan. Si David ang tila may kakayahang magbigay ng pansin sa bawat detalye ko. Ang mga bagay na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Pero nagkakilala kami ng mas mabuti. Ang kanyang mga kwento, mga biro, at ang pabirong mga tanong ay nagbigay sa akin ng kilig na matagal ko nang na-miss. Nang magkausap kami, hindi ko na naisip na may asawa akong naghihintay sa bahay. Hindi ko naisip ang mga konsekwensya. Sa gabing iyon, kami lang dalawa at walang pakialam sa mundo. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa katawan ko, pero natuklasan ko na ako'y ginugol ang mga oras na iyon sa isang mundong puno ng init at kilig. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Ang mga mata ni David, ang bawat ngiti niya, parang hindi ko kayang kalimutan. Habang papalayo ako sa gabing iyon, ang puso ko'y tila may kung anong naiwan. Hindi ko kayang hindi siya balikan. Ang mga araw ko na punong-puno ng kalungkutan at paghihintay kay Santi ay napalitan ng isang bagong apoy. Si David. Habang dumaan ang mga linggo, mas lalo ko siyang nakilala. Naging madalas ang pagkikita namin. At tuwing magkakasama kami, ang init ng katawan at ng aking puso ay nagsasanib. Si David, hindi siya tulad ni Santi. Wala siyang responsibilidad na maglayo at wala siyang iba pang iniisip kundi ang magbigay saya sa bawat sandali. Para bang sa bawat pagdapon ng kanyang mga kamay, sa aking balat, nakakalimutan ko ang lahat ng bigat ng buhay ko. Siya ang aking escape, ang pagnanasa na hindi ko kayang pigilin. Ngunit habang lumalalim ang aming relasyon, pakiramdam ko'y natutulungan akong maghati ng buhay ko. May asawa akong naghihintay sa bahay, at may isang lalaki na may sarili ding lugar sa puso ko. Hindi ko kayang magsinungaling, pero hindi ko kayang bitawan si David. Habang ang mga gabi ay dumadaan, ang mga sandali ko kasama siya ay nagiging mas matamis at mas matindi. Ngunit sa bawat halakhak namin, ang kaba sa aking dibdib ay lalong lumalaki. Nandyan na ako, isang babae na nahulog sa isang mahirap na posisyon. Ang buhay kong puno ng pagnanasa at pagkakasala ay nagsimulang maghalo at hindi ko na alam kung saan magsisimula o magtatapos. Nasa pagitan ako ng dalawang mundo. Ang mga gabi ko kasama si David at ang mga araw ko na magkasama kami ni Santi. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong lumalalim ang aking kalituhan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung paano ko haharapin ang mga reaksyon ng mga taong mahal ko o dating minahal ko. Isang araw, habang tahimik kaming nag-uusap ni David,
hindi ko na kayang pigilin ang nararamdaman ko. I told him everything, or at least, as much as I could admit to myself. Pinili kong maging tapat sa kanya tungkol sa aking asawa. Sa buhay kong puno ng hinagpis at lihim. I expected him to walk away, to turn his back on me, and say he couldn't be a part of this mess. Pero hindi. Instead, he pulled me closer, held me tighter. And in his eyes, I saw no judgment. He simply smiled at me, like he was ready to be part of the chaos, as if everything I confessed only made him want me more. It was twisted, I know. But in that moment, it felt comforting. There was something about David, something raw and intense. He didn't back down, didn't give me the chance to feel guilty or ashamed. Instead, he offered me more affection, more attention, and more of the excitement I was missing. His touch felt like freedom, like a chance to escape the weight of my marriage, even if just for a while. And I let myself fall deeper into it, despite knowing that it was wrong. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko kay David, hindi ko kayang kalimutan si Santi. Si Santi, ang asawa ko, na walang kalaban-laban sa aking mga lihim. Ang mga gabi ko na puno ng pagnanasa kay David ay palaging nagiging sanhi ng guilt sa puso ko. I loved Santi, but my love for him felt different. More like a responsibility, something steady. Meanwhile, David was the spark that ignited something in me that I didn't know was still there. And then came the moment I had been dreading, the moment when everything would unravel. Si Santi ay bumalik mula sa kanyang trip abroad. Akala ko, magiging normal lang ang lahat. Pero hindi. Si Santi, may kutob na may mali. Dumating siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. At hindi ko alam kung paano ako magtatago. Sa oras na yon, ako at si David, in the middle of our embrace, caught up in something we couldn't stop. Wala akong oras para magtago. Wala akong pagkakataon na iwasan siya. Pumasok siya sa bahay at nandyan na siya, si Santi, ang asawa ko, na matagal nang naghihintay na makauwi. Ang mga mata niya, puno ng tanong at galit, at ang mukha niya, hindi ko kayang pagmasdan. Nagtama ang mga mata namin, at sa mga sandaling iyon, alam kong wala ng pag-asa. Lahat ng sekreto, lahat ng kasinungalingan, ay ibinukas sa kanya. It was all out in the open. I felt my heart drop to the floor, and my entire world felt like it was crumbling. Anong ginagawa mo, Liza? Ang tanong ni Santi. Ang boses niyang may kasamang sakit at galit. Hindi ko kayang sagutin. Hindi ko kayang tignan siya ng diretso sa mata. His face was a mixture of disbelief and betrayal. And I could see it in his eyes. Lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng pinagsamahan namin, ay parang nawawala na sa kanya. Si David, sa tabi ko, nagpanik din. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. His earlier excitement, his confidence, was now replaced by guilt. Sa mga mata niya, may kaba. He didn't know what to say, what to do. Siya yung unang nanguna sa kasalanan, pero si Santi ang naging biktima ng lahat ng ito. He didn't know how to face him, at ang mga mata ni David, puno ng pagsisisi, ay hindi ko kayang tiisin. It was clear. David had no intention of ruining our marriage. He didn't know how deep he was in this mess. I wanted to say something, anything to make it better. But I was frozen. Nandyan si Santi, ang asawa ko, na nasaktan, at ako, ang dahilan ng lahat ng ito. Patawarin mo ako, Santi, ang tanging nasabi ko. But I could see it in his eyes,
that forgiveness was the last thing on his mind. The hurt was too much, and it felt like everything between us was already broken beyond repair. Ang mga sandali ng tahimik na sagupaan, ng mga salitang hindi ko na kayang balikan, ay nag-iwan sa akin ng sakit na walang katulad. Wala akong magawa kundi mapansin ang lahat ng nangyari. Ang pagkakasala ko, ang mga pangako ko kay Santi, lahat ng iyon ay nawala. Si Santi ay hindi na ako tinitingnan ng may pagmamahal. Ang kanyang mukha, ang mga mata niya, ay malamig, puno ng sakit at hinagpis. At si David, na dati puno ng sigla, ngayon ay puno ng pag-aalala at guilt. Ang init ng aming mga gabi, ngayon ay naging malamig at magulo. Ang lahat ng iniwasan ko ay nangyari na. At ngayon, wala na akong magagawa kundi tanggapin ang mga reaksyon ng dalawang lalaking nagmamahal sa akin. Hindi ko na kayang itanggi ang bigat ng lahat ng nangyari. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga desisyon ko ay parang mga pako na unti-unting nakakabaon sa puso ko. Si Santi, hindi ko na siya kayang tawagin na asawa ko. Siya ang lalaki na iniwasan ko, ang lalaki na iniwan ko para kay David. Si Santi ay nagdesisyon na lumayas. Walang paliwanag, walang pakiusap. Naghiwalay kami at nag-file siya ng separation. Hindi ko kayang itanggi ang sakit na nararamdaman ko. Ang tahimik naming bahay na puno ng mga alaala, ngayon ay tila puno ng pagkatahimik na nakakasakal. Bawat sulok ng bahay ay puno ng katahimikan na minsan ay mabigat sa pakiramdam. Walang mga galak na tunog, walang tawanan, walang yakap, walang Santi, walang pagmamahal. Iniwan na niya ako, at ang lahat ng itinatag namin sa loob ng 10 taon ay unti-unting naglaho. Guilt. Ito ang nararamdaman ko sa bawat segundo ng araw. Puno ng pagsisisi at kalungkutan. Nagtataka ako kung anong klaseng tao ako na pinili kong sirain ang lahat ng yon. Pero ang mas masakit pa, hindi ko na kayang balik-balikan ang lahat ng mga bagay na kami lang ni Santi, ang magkasama. Wala na siya. Iniwan niya ako sa mga desisyon kong mali. Pumunta ako kay David, umaasa na sa kanya matatagpuan ko ang kaligayahan na nawawala. Pero sa bawat oras na kami ay magkasama, hindi ko matanggal sa isip ko ang lungkot. Parang wala na sa kanya ang mga kasiyahan na nararamdaman ko noong una. Noong una, si David ay parang isang kandila sa madilim na mundo ko. Ngunit ngayon, siya ay parang alon na dumaan at naging bahagi ng dagat na puno ng mga tanong. Parang may kulang. Hindi ko na siya nakikita tulad ng dati. Ang mga halik, ang mga pagnanasa, ang mga gabi nang hindi matapos na saya, lahat ng iyon ay parang mga ulap na dumaan lang sa buhay ko at iniwan akong mag-isa. I felt empty. Hindi ko na kayang itago ang tunay na nararamdaman ko. Minsan, naiisip ko kung may silbi pa ba ang lahat ng ginawa ko. Pumunta ako kay David para makalimot, para maghanap ng piraso ng kaligayahan sa gitna ng aking mga pagkatalo. Pero sa halip, lalo ko lang naramdaman ang pagkabigo sa sarili ko. Alam ko, siya lang ang aking pagtakas mula sa sakit, ngunit ang pagkakagulo ng aking buhay ay hindi basta-basta na kayang ayusin ni David. Hindi niya kayang punan ang kulang na nararamdaman ko sa puso ko. Tulad ng isang mabigat na bagyong dumaan sa buhay ko. And I'm left picking up the pieces, trying to figure out what went wrong. Hindi ko kayang iwasan ang tanong, ano ang nangyari sa akin? Bakit ko pinili si David? Bakit ko pinili ang excitement, ang passion, kung ang lahat ng iyon ay nagdulot lang ng sakit at pagkalugi? Minsan, naiisip ko kung ang lahat ng hinanakit ko kay Santi, ang mga gabing walang kasiyahan, ay may kinalaman sa desisyon kong maghanap ng ibang dahilan upang mapuno ang puso ko.
Ngunit ngayon, naiwan akong tadhana na hindi ko kayang iwasan. Ilang linggo na ang nakalipas at nararamdaman ko pa rin ang bigat ng bawat hakbang. Kung tutuusin, iniwasan ko ang mga tanong, ang mga pagsisisi, at ang mga plano sa hinaharap na wala ng bisa. Sa lahat ng mga ginawa ko, napagtanto ko na ang mga kasalanan ko ay hindi basta-basta matatakpan ng mga yakap ni David o ng mga pansamantalang saya na nagbigay sa akin ng mga masalimuot na gabi. Ang problema ko ay mas malalim pa sa mga simpleng pagkakamali. It's not about the affair anymore. It's about the person I've become. Sa bawat araw na lumilipas, nakakaramdam ako ng lungkot. Alam ko na wala na si Santi at si David ay hindi ko kayang gawing tugon sa lahat ng pagnanasa at pagkukulang sa buhay ko. The feeling of emptiness continues to grow, and I realize that there's no one else who can fix what's broken. Hindi ko kayang magtakip na lang at magpatuloy sa buhay. It's too late to go back, and I have to face the consequences of my actions. Liza, ang dating maligayang asawa, ngayon ay naglalakad sa isang landas na puno ng kalungkutan. Every step I take brings me farther from the person I used to be, and closer to the woman who's made so. Minsan, nauupo ako sa harap ng salamin at tinatanaw ang mga mata ko. Pilit na tinitingnan ang sarili ko. Hindi ko na nakikilala ang babae na nakikita ko. Yung dating Liza, yung masaya, confident, at may pangarap sa buhay. Parang may nawawala sa akin. Parang may pira-piraso akong hindi mahanap. Bawat kanto ng buhay ko ay parang may kakulangan na hindi ko kayang punuan. Naaalala ko yung mga unang taon namin ni Santi. Hindi pa kami kasal noon, pero parang alam na namin na kami na yung para sa isa't isa. Ang pagmamahalan namin ay parang isang bagay na hindi matitinag. Ang saya ko noon. Ang saya ko sa mga simpleng bagay na kasama siya. Ang mga gabi namin, puno ng tawanan, mga pangarap, at walang kakulangan. Noon, pakiramdam ko na lahat ay perpekto. Kung tatanungin ako ng mga tao kung ano ang sikreto namin, sasabihin ko na kami lang ni Santi. Kami lang sa ilalim ng araw, walang hadlang, walang laban. Pero yun ang problema. Nang magsimula siyang magtrabaho sa ibang bansa, nawala yung saya. Unti-unting nawala yung koneksyon namin. Wala na siya sa mga gabi. Wala sa mga araw ko. At nakaramdam ako ng unti-unting pagkahiwalay. Sabi ko sa sarili ko, okay lang, darating din siya. Pero habang tumatagal, hindi ko na kayang maghintay. Ang mga simpleng tawag na noon ay nagpapasaya sa akin, ngayon ay naging mga palamuti na lang sa buhay ko. Hindi ko na siya maramdaman tulad ng dati. Doon ko natutunan ang isang bagay. Ang pagiging magkasama, hindi lang tungkol sa presensya ng isang tao. Parang may nawawala. Yung mga pagkakausap namin, hindi na ganun kasarap. Yung mga yakap niya, hindi na ganun kainit. May kulang sa aming dalawa, at unti-unti, pinili ko na lang magtago sa ibang tao. Kaya ko nahanap si David. Hindi ko na kayang itanggi na sa mga gabing mag-isa. Siya ang nagbigay sa akin ng pansamantalang saya, pansamantalang kilig. Hindi ko na kailangan maghintay. Hindi ko na kailangan mag-isang magdusa. Si David ang naging sagot ko sa mga gabing tinatablan ng kalungkutan. Pero ngayon tinitingnan ko lahat ng ito at napapaisip, was it real? Yung nararamdaman ko kay David, was it love? Or was it just excitement? Parang may halo ng pagkatalo sa lahat ng iyon. Was I truly in love with Santi? Or was I just afraid of being alone? Lahat ng iniwasan ko kay Santi, yung mga insecurities ko, yung mga bagay na hinanap ko sa iba, lahat ng iyon ay parang mga piraso ng puzzle na nagsimula sa pagkabata ko.
Hindi ko na alam kung saan magsisimula. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. At si David, sino nga ba siya sa buhay ko? Siya ba ay isang bagay na tinangka kong gawing panakip sa kakulangan ko? Siya ba ay isang paraan para matakpan ang lahat ng hindi ko kayang ibigay sa sarili ko? Kung titignan ko siya ng mas malalim, siya ba ay refleksyon ng sarili ko, ng babae na naghahanap ng kasiyahan, ngunit hindi natutong maghanap ng kaligayahan sa sarili? Sa mga tanong na ito, nagsimula akong mag-isip ng malalim. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Alam ko na kailangang harapin ko ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin noon. I have to be honest with myself. Hindi ko kayang magtakip. Hindi ko kayang magtago sa sarili ko forever. Ang mga kasalanan ko, ang mga pagkukulang ko, lahat ng mga bagay na akala ko ay kaya kong iwasan, nasa harap ko na ngayon, at kailangan ko itong harapin. Ito ang turning point ko, ang pagkakataon na kailangan kong maglakad patungo sa sarili ko. Kung paano ko tinanggap si David, kung paano ko binigo si Santi, lahat iyon ay bahagi ng isang malaking tanong na wala akong sagot. Pero ngayon, sa kabila ng lahat ng sakit, alam ko na hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong buhay. Kailangan kong hanapin ang aking sarili at hindi sa iba, kundi sa loob ko. Kung may natutunan ako, ito ay ang hindi maghanap ng kaligayahan sa iba kung hindi ko kayang ibigay ito sa sarili ko. Liza, ang babae na nahulog sa mga pagkakamali, ang babae na naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na hindi kayang sagutin ng kahit sino. I've come to a point where I need to face myself, my fears, my insecurities. Only then will I know if I'm ready to rebuild. Or if Hindi ko alam kung paano magsisimula, kung saan ko sisimulan ng lahat ng mga pagkakamaling ginawa ko. Nakaupo ako sa kama, hawak ang cellphone, tinitingnan ang pangalan ni Santi. Gusto kong tawagan siya, gusto ko siyang makausap, pero may mga pader na siyang itinayo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko babangon at hahanapin siya sa kabila ng lahat ng nangyari. Ni hindi ko alam kung paano siya haharapin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Santi, patawarin mo ako. Siguro ay yun ang gusto kong sabihin. Pero hindi ko kayang magtakda ng mga salita na hindi niya gusto marinig. Kahit na magkausap kami minsan, ramdam ko na hindi na siya katulad ng dati. Lahat ng galit at sakit na hindi ko na kayang ipaliwanag, ramdam ko na siya ang nagdadala. Parang may malamig na hangin sa pagitan namin. Yung dating Santi na nagbibigay ng lahat, na masayang makasama, ay parang nawala na. Nandoon siya, pero malayo na. I understand him. Siguro iniisip niya kung may pagkakamali ba siya, kung bakit nagbago kami. Pero hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na kayang buhayin ng isang relasyon na nagkasira. Gusto ko nang ayusin. Pero hindi ko alam kung paano. David, sa kabilang banda, ay laging nandyan. Tinutulungan akong magsimula muli. Pero hindi ko na kayang magpatuloy sa relasyon na ito. Ang mga pangako ni David ay parang sirang plaka. Sabi niya, pipiliin ko siya na hindi ko siya iiwan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pakiramdam ko ay niloloko ko lang siya. Si David ay hindi ang sagot sa mga tanong na wala akong kayang sagutin. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ako naguguluhan. Nais niya ng lahat ng atensyon ko, ang puso ko. Pero paano ko ibibigay ang aking puso sa kanya kung ako mismo ay hindi buo? Isang araw, napagdesisyunan kong tawagan ang therapist na nirekomenda ng isang kaibigan. Huwag akong magkamali. Hindi ko minamaliit ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Pero ramdam ko na kailangan kong baguhin ang lahat. I know I need to heal, but first,
I need to forgive myself. I need to accept everything that has happened and stop blaming myself for everything. Gusto ko ng isang pagkakataon na makapagbago, pero hindi ko kayang magbago ng mag-isa. Hindi ko kayang maging matatag sa lahat ng aspeto ng buhay ko nang wala akong tulong. Habang nagsisimula akong dumaan sa mga sesyon ng therapy, nakikita ko kung gaano ako kalayo sa sarili ko. Hindi ko pa nakikita ang tunay na Liza, yung Liza na malakas at matatag, puno ng pangarap, puno ng mga plano. Pero dahil sa mga desisyon ko, nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Naging mahina ako. Naging madali akong madala sa mga tukso at takot sa pagiging mag-isa. Ang mga pagkatalo ko sa buhay ay nagsilbing guho sa aking pagkatao. At sa lahat ng iyon, wala akong ibang magawa, kundi magtago sa ilalim ng mga desisyon. Course unti-unti, natutunan ko na mahalaga pala ang pagpapatawad, hindi lang sa iba kundi sa sarili ko. Mahirap mang aminin, pero hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Hindi ko kayang ibalik si Santi sa aking buhay, at hindi ko kayang gawing tama ang lahat ng mga desisyon ko sa mga nakaraang buwan. Pero natutunan kong tanggapin na ang pagpapatawad sa sarili ko ay unang hakbang sa pagbabago. Kung hindi ko kayang patawarin ang sarili ko, paano ko matutulungan ang iba? Paano ko maayos ang mga nasirang relasyon kung ako mismo ay may kasalanan? Sa sarili ko, ang pagninilay-nilay ko ay hindi natapos sa mga sesyon ng therapy. Nakakaramdam pa rin ako ng lungkot at pagkatalo. Ngunit natutunan ko na tanggapin ang mga ito. Gusto ko ng muling pagkakataon. Hindi para baguhin ang lahat ng nangyari, kundi para magsimula ulit. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin at sa mga taong mahal ko, pero hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Ang lahat ng ito ay isang proseso, isang paglalakbay para sa akin, upang maging mas maligaya at buo sa aking sarili. David, ayoko nang magpatuloy. Hindi ito tungkol sa'yo, kundi tungkol sa akin. Hindi ko kayang gawing batayan ng kaligayahan ko ang iba. Hindi ko kayang maging isang ibang tao. Ang pagpapatawad, dahil sa mga desisyon ko, nararamdaman ko na ang bawat sandali ng aking buhay ay isang labirint ng mga pagkalito at pagsisisi. Ang mga aral na sana'y natutunan ko ay nauurong sa bawat hakbang ko. Ngayon, narito ako, nag-iisa sa isang silid, naghihintay sa pagbabalik ni Santi. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Takot, panghihinayang, o pangungulila. Alam ko, hindi na siya babalik para magbalikan kami. Nandyan siya, pero wala na sa kanya ang pagnanais na muling magkasama. Kami, si Santi ay dumating ng hindi inaasahan at sa kanyang mga mata, nakikita ko na hindi na siya katulad ng dati. Hindi ko na makita ang mga mata niyang puno ng pagmamahal, kundi ang mga mata niyang puno ng sakit at galit. Wala na ang mga ngiti na nagsasabing, mamahalin kita magpakailanman. Dati, kapag tinitingnan ko siya, natutunan ko kung paano magtiwala at magbigay ng pag-ibig. Ngayon, ang mga mata niyang nakatutok sa akin ay nagiging malamig na parang isang dagat na hindi ko na kayang lampasan. Naglakad siya patungo sa akin at ang bawat hakbang na ginawa niya ay parang pagkalabit sa aking konsensya. Bawat minuto na magkasama kami, para akong binabalikan ng lahat ng mga desisyon ko. Wala na tayo, Liza, sabi ni Santi. Ang kanyang tinig ay mahinahon, pero puno ng pighati. Hindi ko alam kung paano sasabihin, kung paano tutugon. Hindi ko kayang iharap sa kanya ang lahat ng kasinungalingan at pagkatalo. Hindi ko kayang baguhin ang mga bagay na nagawa ko. At sa bawat salita niya, nararamdaman ko na ang mga pinto ng aming nakaraan ay tuluyan ng isinara. Wala na akong pakialam kung anong nangyari. May mga bagay na hindi na kayang ayusin. Ang kanyang mga salita ay parang tinig na dumaan sa aking utak. Patuloy na gumugulo sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Ang mga galit na salita na iyon
ay nagsisilbing tulay sa aming paghihiwalay. Pero sa bawat pangungusap na binigkas niya, ramdam ko na hindi na siya ang Santi na kilala ko. Hindi na siya ang taong nagmahal sa akin ng buo. Hindi na siya ang Santi na pinangarap ko na magkasama kami habang buhay. Pinipilit ko pa ring magsalita, ngunit nahirapan ako. Nais kong humingi ng tawad. Nais kong sabihin sa kanya na mahal ko pa siya. Ngunit ang mga salita ko ay hindi na makapagbabalik sa mga nasirang panahon. Ang mga pagkatalo ko ay hindi kayang itama ng mga salitang sorry o mahal kita. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko pa rin ang mga epekto ng mga desisyon ko. Habang umiikot ang mundo ko, naiisip ko na may mga bagay talagang hindi na kayang itama. Si David, ang aking naging takbuhan, ay naglakad na rin palayo. Matapos ang mga linggong magkasama kami, isang araw, nagdesisyon siyang tapusin na ang lahat. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin na wala nang pag-asa para sa amin at doon ko natutunan na hindi ko na kayang balikan ang mga maling desisyon ko. Habang naglalakad siya palayo, ramdam ko na parang ako na lang ang natira sa mundong puno ng kalungkutan. May mga pagkakataong ang mga hinagpis na nararamdaman ko ay naging ganap na pag-aalala, hindi na ang mga pangarap ko, kundi ang mga pangarap ko para sa kanila. Ngayon, ako na lang ang natira sa gitna ng lahat ng mga pagkatalo at pagkasira. Lahat ng mga pagkakamali ko ay nagresulta sa pagkawala ng mga tao na minahal ko. At sa gabing ito, nang magkasama kami ni Santi, naisip ko na ito na ang huling pagkakataon na magkasama kami. Hindi ko na kayang ibalik ang mga araw na yon at wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ang hirap ng pagluha. Ang mga pagkatalo ko ay mga hakbang patungo sa isang bagong buhay, pero sa ngayon, tanging ang sakit ng pagiging mag-isa at ang mga kasalanan ko ang naaalala ko. Wala na si David, wala na si Santi. At ako, nandito sa kabila ng lahat ng nangyari, natututo na tanggapin ang lahat ng ginugol kong panahon sa paghahanap ng mga bagay na hindi ko kayang hawakan. Malayo na ang narating ko mula sa taong ako noon. Ang bawat hakbang na ginawa ko ay puno ng hirap. Ngunit ang mga paglalakbay na iyon ay nagbigay sa akin ng mga mahahalagang aral. Hindi ko na kailangang magtago sa mga anino ng mga pagkakamali ko. Sa wakas natutunan kong tanggapin ang aking mga pagkatalo at natutunan ko ring patawarin ang aking sarili. Hindi ko na kailangan ang mga pagsisisi para matutunan kung paano maging buo muli. Ngayon, natutunan kong yakapin ang lahat ng bahagi ko, kahit na ang mga sugat na dulot ng mga maling desisyon. Nasa isang tahimik na apartment ako ngayon, mag-isa. Minsan, kapag nakaupo ako sa harap ng bintana, tinitingnan ko ang mga tao sa labas at iniisip ko kung paano nila nahahanap ang kaligayahan. Hindi ko na iniisip ang mga bagay na nawala sa akin. Hindi ko na iniisip si Santi at si David, at hindi ko na kailangan pang maghanap ng kasagutan sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mahalaga ngayon ay ako at ang mga hakbang ko patungo sa pagpapatawad sa sarili. Ang therapy ay naging isang malaking bahagi ng proseso ng pagpapagaling ko. Habang binabalikan ko ang mga kaganapan, naiintindihan ko na hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero may kapangyarihan akong baguhin ang aking bukas. Mas natutunan ko ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili, hindi mula sa mga taong nakapaligid sa akin, kundi mula sa loob ko mismo. Dahil sa mga hakbang na ginawa ko upang muling ayusin ang sarili ko, natutunan ko ring tanggapin ang mga kahinaan ko at makita ang aking halaga. Sa araw-araw, may mga pagkakataong nararamdaman ko pa rin ang bigat ng mga desisyon ko. Pero hindi na ako natatakot na harapin ang mga ito. Wala nang pagmumukmok. Wala nang paghihintay sa mga bagay na hindi ko na makakamtan.
Hindi ko na iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng ibang tao o kung ano ang iniisip nila tungkol sa akin. Ang importante ngayon ay ang paglakad ko patungo sa kalayaan. Kalayaan mula sa mga pagkakamali at kalayaan mula sa mga takot na bumalot sa akin noon. Puno ng mga araw ng pagsubok, ngunit natutunan kong tanggapin na bahagi ito ng buhay ko. Bawat hakbang ko ay nagpapakita ng isang bagong simula. Hindi ko na kailangan ng pag-aproba ng ibang tao at hindi ko na kailangang magsikap para patunayan ang sarili ko. Ang pinakamahalaga ngayon ay matutunan kong magsimula muli. Walang pinapalampas, walang ginugol na panahon sa pagpapaliwanag sa mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang kwento ko ay hindi tungkol sa pagbalik ng mga bagay na nawala. Ang kwento ko ay tungkol sa lakas na natutunan kong kunin mula sa mga pagkatalo at sa pagbuo muli ng sarili ko. Kahit na may mga sugat na hindi na magagamot, wala nang paghihintay, wala nang pagbabalik. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa pagiging buo, sa pagtanggap ng lahat ng parte ng aking buhay, at sa pagpapatuloy ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at kapayapaan. Nasa dulo ako ng aking kwento, ngunit sa mga mata ko, nagsisimula pa lang ang lahat. Ang tunay na paglalakbay ko ay hindi tungkol sa paghahanap ng pag-ibig o pag-aayos ng mga relasyon. Ang tunay na paglalakbay ko ay tungkol sa pagpapatawad sa sarili at pagbuo ng isang buhay na hindi kailangang magtago sa mga lihim ng nakaraan. Ngayon, sa bawat hakbang na tinatahak ko, natutunan kong hindi ko kailangang magmadali. Tinututukan ko ang aking sarili, ang aking kaligayahan, at ang aking kapayapaan. Ang kwento ko ay hindi katapusan, kundi isang simula. Mga kasirin, maraming salamat sa pakikinig sa liham ni Liza. I hope na may natutunan tayo sa kanyang journey at sana makatulong ito sa mga nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Huwag kalimutang magpadala ng inyong mga liham at patuloy tayong magkwentuhan. Hanggang sa muli, DJ Serene. Paalam.